Ang interaksyon sa gitna ng tunay at ng peking Hisoka, ang plano ni Bonolenov at nitong si Chrollo Lucifer sa kung paano nila i-corner itong si Hisoka. Ang mangyayaring napakatinding sagupan sa gitna ng tatlong spiders, si Phaeton, si Finks at si Nobunaga kontra sa pinakamalalakas na mga miyembro naman ng Healy na mataas pa sa level 50. At hindi lang yan guys, ang pinakamalakas na miyembro ng Healy ngayon maliban kay Morena na si Dogman. Dito din natin makikita ang deduction o ang kung anumang natuklasan ni Nobunaga na dahilan kung bakit hahayaan na sila ng Char family na mag-proceed papunta sa Tier 2. Ang lahat ng yan at marami pang iba guys ay tatalakayin natin sa video na to. Be sure na nakasubscribe, nating mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na chapter. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go. Ang title ng chapter na ito ay Masquerade. At makikita natin dito guys na pagsisimula pa lang ng chapter, nandito na si Hisoka. Subalit hindi ito ang suot ng Hisoka na nakita natin sa previous chapter. Now, huwag kayong mag-alala guys dahil lahat yan malilinaw sa video na to. Nakikita natin dito na naglalaro ang Hisokang ito ng poker. Dito din ay binabanggit ng ilan pang mga nanunood sa ginagawa niya kung anong ginagawang tactics ni Hisoka, kung anong klaseng move, kung anong variant ng poker ang nilalaro niya. To make it short, mga unimportant na bagay, mga opinion lamang ng mga hindi naman importanteng karakter. Pero makikita natin dito na after nitong si Hisoka maglaro ng poker, nag-proceed pa siya sa iba pang mga sugal sa loob ng casino, tulad na lamang ng mga slot machines, at kahit nananalo siya, hindi naman niya kinukuha ang prize, na dahilan kung bakit pinagtitinginan na siya ng mga tao. Pero dito ay may iniisip din itong si Hisoka guys. Ang tumatakbo sa isip niya, nang mangyari ang raid, ang nangyaring laban kontra sa mga Chimera Ants, hindi man lamang daw siya nakaramdam ng kahit na anong excitement. Hindi man lamang siya na-thrilled na dahilan kung bakit hindi nga siya nakisali doon at hindi siya tumulong. Knowing na alam natin na gustong gusto laging makahanap ng worthy opponent ni Hisoka, bakit hindi niya yung ginawa? There is only one explanation. Ayaw nitong si Hisoka ng team battle. Ayaw niya ng may nakikisawsaw. Ayaw din niya ng may katulong siya at ayaw din niya ng sobrang daming mga kalaban. Na dahilan din nga guys kung bakit naramdaman din itong si Hisoka ang rumbling ng aura ni Hulkenberg. Given na may proficiency at matalino din naman itong si Hisoka, na-figure out niya agad na hindi yun kayang gawin ng isang nen user lamang. Most likely, nagagawa yung posible sa pamamagitan ng isang team enforced na nen ability. Kaya naman hindi siya doon nagka-interest. Kahit pa isipin niya na pwede niya yung labanan at hindi din naman niya iniisip na malulugi siya or nakakalamang siya doon, ang importante lamang sa kanya ay may worthy opponent. Pero exception nga dun guys kung hindi one-on-one ang magiging laban. The same goes din daw pagdating sa mga prinsipe. Ayaw din niyang kalaban ng mga prinsipe dahil hindi naman daw pure strength lamang nilang makakatapat ni Hisoka. Napakaraming kung ano-ano pang mga factors na nakaka-apekto sa kanilang abilities. Tulad na lamang ng mga rituals, ng mga Nen Beast, ng tulong ng kanilang mga bodyguard at ng kung sino pang kanilang mga personnel. Hindi na nakukuha ang interest ni Hisoka. To make it simple, ang logic ngayon itong si Hisoka guys, ayaw niya ng animal kings, ayaw niya ng mga hayop at ayaw din niya sa group play. Ayaw niya sa laban na kung saan hindi ito one-on-one. Ang gusto niya ay may partner siya, merong isang individual na dudurugin niya ng mag-isa. However, basing sa case ngayon guys, wala nga siyang makakatapat na gano'n na present ngayon dito sa Tier 2. Kaya for now, naglilibang muna siya sa pamamagitan ng pagsusugal sa casino. Pero hindi nagtagal, makikita natin sa sumunod na mga panel na may isa pang individual na para bang nagtatago mula kay Hisoka. At yun ay ang Hisoka na nakita natin sa previous chapter. Ang Hisoka na nakasalubong at naka-interaction itong si Henry. Iniisip ng Hisoka na ito na hindi siya pwedeng magpakita dito kay Hisoka dahil alam niya na kayang-kaya siyang patayin ito. Maybe at this point nalilito na kayo guys dahil may dalawang Hisoka nga, but here comes the explanation. Makikita natin dito guys na nag-uusap itong si Bonolenov at itong si Chrollo. Binanggit pala ni Bonolenov ang tungkol sa kanyang ability na kaya niyang mag-shapeshift, na kaya niyang mag-change ng appearance at pwede niyang kopyahin ang appearance ng ilan pang mga individuals given na kayang ma-meet ang conditions ng kanyang ability. Kaya naman binigyan siya ng utos nitong si Chrollo dahil nanghingi nga siya ng advice. Hindi nga daw niya alam kung paano gagamitin ang kanyang ability para ma-counter itong si Hisoka. Ang inutos sa kanya ni Chrollo, kopyahin niya ang itsura ni Hisoka. There are 3 reasons kung bakit. Una sa lahat, alam niya na gagamitin ng mafia itong si Hisoka at hindi silang pagagalawin ito. Knowing na kung papipiliin ng mafia, hindi nito pagagalawin ng spiders. Dahil napakadami nga ng spiders guys. Pero kung pagagalawin nila si Hisoka, mapapagalaw din nila ang spiders. Dahil alam naman nila na itong si Hisoka ang hinahunting ng Phantom Troop.
Ang isa pa sa mga dahilan nito is that nandito nga guys ang mafia para i-maintain ang balance. At kung ganoon nga na magwa-wonder na magpapagala-gala ang mga spiders at itong si Hisoka sa lower tier na kung saan ito nga kanilang mga turf. Mga lugar na kung saan kailangan nilang i-maintain ang balance, mababasto sila. Madadamage ang reputasyon at ang pride ng mga mafia families na ito. Kaya naman for that reason, kaysa makipaglaban sila sa spiders na alam nila na hindi sila mananalo, hahanapin na lamang nila si Hisoka at itatransport nila ito papunta sa lugar na hindi na makakagulo sa kanila. Na although it was not specified sa chapter na ito, alam naman natin guys na ang tinutukoy dito ay ang upper tiers. Dahil lang nasasakupan lang naman ng mafia families ay ang lower tiers. Kaya naman una sa lahat kung hindi nila matagpuan si Hisoka, most likely nakamit na ito ng isa sa mga prince at tinransport na siya papunta sa tier 1. Kung hindi pa naman daw doon nakakarating si Hisoka, hindi magtatagal, dadalhin pa rin siya doon ng mafia. Kaya naman kung sakaling mag-transform itong si Bonolenov at makita siya ng mafia families, pagkakamalan niya siyang si Hisoka dahil sa kanyang appearance at papupuntahin din siya sa tier 1. Sa pamamagitan nun, makikita nila si Hisoka pero binigyan siya ng warning itong si Chrollo. Wag na wag daw siyang magpapakita. Wag na wag siyang magkakaroon ng kahit na anong interaction kay Hisoka dahil ikamamatay na yun. Once na makarating daw itong si Bonolenov sa tier 1 or sa upper tiers at makita niya si Hisoka, ang unang-una niyang dapat gawin ay ang i-contact si Chrollo. At si Chrollo na magde-decide kung lalabanan niya ito, kung papatay niya ba ito on the spot. Dito ay naisip din agad ni Bonolenov na oo, tama daw talaga itong si Chrollo dahil unang-una sa lahat, hindi na siya magmamatigas pa. Alam niya na wala siyang laban dito kay Hisoka. Hindi lang dahil sa kayang-kaya nitong i-counter ang kanyang Nen ability, kung hindi, tinatanggap din niya na napakalayo ng gap pagdating sa kanilang physical capabilities. Kaya naman for this reason, hindi na nanatili pa itong si Bonolenov sa itsurang yun ni Hisoka dahil kapag nakasagupa nga siya ni Hisoka, papatayin siya nito dahil napakabastos ng ginagawa niya. Nag-transform na naman siya sa panibagong anyo sa isang panibagong individual gamit ang ability na ito na tinatawag niyang Metamorphose. Ang ability na ito ni Bonolenov ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na kopyahin ang appearance ng kahit na sino na nakausap niya na. And as for the duration guys, kung gaano niya katagal kayang i-maintain ang kinopya niyang appearance na ito, magagawa niya itong ma-maintain ng kasing haba ng oras na in-spend niya sa pakikipag-usap sa taong yun face to face. Pero meron ditong isang limitasyon guys, although it is not confirmed maging ditong si Bonolenov dahil ayon dito, pinaniniwalaan daw ni Bonolenov na ang kokopyahin niyang itsura, ang kokopyahin niyang appearance ay mas maliit ang height kumpara sa kanya, magiging mas maikse ang duration ng kanyang copied appearance na to. Meron ding isa pang problema itong si Bonolenov sa ginawa niyang pagkopya ng itsura nitong si Hisoka. Nakita naman natin guys na sa previous chapter nga ay nakasagupa nitong si Bonolenov or nito na si Hisoka na peke lamang ang dalawang mercenary ng CU family na itong si Lynch at si Zakuro. Ang katotohanan pala guys, matapos palang suntukin nitong si Lynch, itong si Bonolenov, lumabas pala talaga ang katotohanan na nagsasabi na hindi siya ang totoong Hisoka, na isa lamang siyang impostor. Kaya naman agad siyang sinikmuraan at inatake nitong si Bonolenov para hindi na siya makapagsalita. Buti na lamang daw guys, dahil na-confirm doon nitong si Bonolenov na ang ability na yun nitong si Lynch ay tanging si Lynch lamang nakakarinig at ang target niya, meaning hindi narinig ni Zakuro dahil hindi ito agad nag-act. Kaya naman from this point on ay naisip agad nitong si Bonolenov na kailangan niya ng patayin si Lynch dahil alam na nito ang katotohanan. However, kakailanganin niya pa itong si Zakuro dahil itong magli-lead sa kanya papunta sa tier 1, papunta sa upper tiers. Nakita naman natin guys na napakaganda ng naging flow na nakasurvive nga itong si Zakuro at itong si Lynch. Pero hindi na pala yun ang katotohanan. Ang totoong nangyari, nakita naman natin sa previous chapters na natagpo ang bugbog sarado itong si Zakuro malapit sa parabang basurahan dahil pinagbubugbog na lamang daw siya at ni-knockout nitong si Hisoka. Pero ang katotohanan guys, bago pala talaga magising completely itong si Zakuro, nag-transform na naman itong si Bonolenov papunta sa kanyang appearance. Kinausap niya itong si Lynch. And as expected, sinabi nitong si Lynch na hindi totoong Hisoka ang kanilang nakasagupa, na isa siyang impostor, na isa itong peke kaya kailangan na nila yung patayin dahil hindi naman daw yun ang pinapahanap sa kanila ni Henry. Nang dahil dito, naisip nitong si Bonolenov na there is no choice na talaga. Kailangan niya ng patayin nitong si Lynch, na dahilan kung bakit ang nakita pala nating Lynch na nakausap ng tunay at ng original na Zakuro sa previous chapter ay ito na palang si Bonolenov. After niyang patayin si Lynch, nag-transform siya sa itsura nitong si Lynch
para samahan siya at i-lead siya nitong si Sakuro papunta sa theater na kung saan doon naman niya inantay itong sila Henry. At sa pamamagitan nun, nakarating na siya ngayon sa Tier 1, subalit hindi na nga niya ginagamit ang appearance ni Hisoka. Gumamit na siya ng ibang itsura. Naisip din dito guys nitong si Bonolenov na ngayong nandito na nga siya sa Tier 1, kahit na malaman pa ng mga miyembrong yon ng CU family na pinatay niya itong si Lynch, hindi na yung susugod na papunta sa Tier 1. Hindi na siya hahabulin pa ng mga CU na yon para lamang ipaghigante itong si Lynch. Kaya ligtas na siya ngayon. Hindi na siya mahabol pa ng mafia. Ang problema na lamang niya, ang kailangan niyang gawin ay ang makasurvive at ang mapagmatsyagan si Hisoka habang wala pa si Chrollo. Ayon din dito kay Bonolenov guys, gugustuhin daw niya talaga sana kung itong si Finks o ang iba pa sa mga malalakas sa 1v1 ang tumapat kay Hisoka dahil magiging perfect matchup yun. Kayang-kaya nilang patayin si Hisoka unlike kay Kortopi at kay Shalnark na hindi naman talaga designed para sa mga 1v1. Hindi lang yun, alam nila na kahit na hindi ipinapakita ng kanilang boss na si Chrollo, naapektuhan siya ng sobra sa pagkamatay ni Shalnark at ni Kortopi. Kaya as long as possible, ayaw sana nila na itong si Chrollo ang tumapat kay Hisoka. Dahil even at this point, naghahanap pa daw ng paraan itong si Chrollo kung paano niya mapupuno ang isa pang page na solely para lamang sa main purpose na patayin itong si Hisoka. Kaya kung mangyayari man yun, mas maganda na iba na munang miyembro ng Spiders ang pumatay dito kay Hisoka para hindi maibuhos ni Chrollo ang lahat ng galit nito sa kanya. Dahil magiging overkill daw kung sakaling itong si Chrollo pa ang makahanap kay Hisoka dahil hinahanap na ni Chrollo ang sandata na papatay kay Hisoka. Ang sandatang makakapigil maging sa post-mortem na yun. Nabanggit din dito ni Bonolenov ang tungkol sa pagli-lead nitong si Chrollo ng boss ng Phantom Troop sa seat number 9 or sa number 9 dapat na Spiders. Hindi dito nabanggit kung anong dahilan at kung ano man ang binabalak ni Chrollo, pero nabanggit dito ni Bonolenov na once na mapatay nila si Hisoka, tatapusin na nila ang masquerade na to. Switching of scenes naman guys, makikita naman natin itong si Chrollo Lucifer habang nakikinig siya sa iilan pang mga news na ibinabalita sa loob ng Black Whale tungkol kay Mr. Les North. Si Mr. Les North guys ay ang founder ng Mama Help Foundation. Yun ay ang lugar na kung saan ay sinusuportahan niya ang lahat ng mga underprivileged child. Napatay daw si Mr. Les North sa isang napaka-brutal na pamamaraan na even up to this point, hindi pa rin nila alam kung sino ang killer, kung sino ang perpetrator. Hindi pa natin alam guys kung sino yon, pero kung tatanungin nyo ako, I think may connection yun dito kay Chrollo dahil hindi naman yun ilalagay dito ni Togashi kung wala, diba? My theory is that si Mr. Les North ang isa sa may kinalaman sa pagkamatay ni Samsara, given the hint na ito daw ay ang founder ng mga tumutulong sa underprivileged children na nakita naman natin guys sa previous chapter na wala naman talagang tumutulong dito kila Chrollo. Pero hindi din naman natin maaalis ang fact na pwedeng hindi natulungan itong sila Chrollo dahil isolated sila, dahil sila nga ay nasa Meteor City. Siguro ang dahilan kung bakit nabanggit nitong si Bonolenov na tatapusin na nila ang masquerade na ito ay dahil sa nakapaghigante na rin naman itong si Chrollo sa kanilang target at itong si Hisoka na lang ang pinakahuling target na kailangan nilang patayin. But switching of scenes, makikita natin ngayon na nasa loob naman tayo ng hideout ng Char family habang nagkakaroon ng napakatinding brainstorming sa gitna ng military advisor ng Char family, ng underboss ng Char family at ng Spiders. Binabanggit dito nitong si Nobunaga kung anong kanyang findings, kung anong kanyang mga assumption at kung anong napansin niya sa pakikipaglaban sa mga Healy. Ang pinakaunang tanong dito guys ni Nobunaga ay kung matagal na daw ba nilang kalaban at kaaway ang Healy family, na sinagot nitong si Lawang na hindi naman daw. Actually, okay naman daw ang lahat ng tatlong mga Kakin Mafia families not until pumalit nga itong si Morena sa posisyon ng Healy. At dahil doon, even up to this point, hindi na nila nagugustuhan ang lahat ng moves ng Healy at hindi din nila mapredict kung ano ang mga gagawin pang susunod na hakbang ni Morena. Kaya naitanong sa kanila nitong si Nobunaga na kung gano'n na hindi na nga nila alam kung paano ang galawan ng Healy, most probably, hindi din nila mamamalayan kung sakaling hindi na talaga Healy ang nasa loob nito. Kung sakaling iba na ang mga nag-ooperate. Kaya naman para bang medyo nainis itong si Wang sa tono nitong si Nobunaga habang tinatanong si Nobunaga kung ano daw ba ang gusto niyang palabasin. Na sinagot nitong si Nobunaga na exactly what he said daw, na kung matatawag pa daw ba talaga nila na Healy ang mga miyembrong yon ngayon ng Healy family. Dahil dito nagkatinginan ang underboss at ang military advisor ng Char family habang tinatanong ng advisor na to na interesting.
Kahit papano may punto daw ang gustong palabasin nitong si Nobunaga na inexplain naman nitong si Wang na nangyari daw ang lahat ng proseso, ang lahat ng official and legal na succession na kung saan inilipat nga ng previous Haley family boss ang trono or ang pagiging boss papunta dito kay Morena. Nandun silang lahat, hindi lang si Wang, kung hindi maging ang kanyang sariling boss at maging ang boss ng CU family at ang underboss na itong si Henry. Present silang lahat nang mangyari ang pagpasa ng pagiging boss kay Morena na dahilan kung bakit nasabi niya na it is without doubt sila talaga ang Haley. At nabanggit naman dito ni Finks kung sino daw ba si Morena. Sinabi ni Wang na itong si Morena ay isang young woman, isang bata pa lamang na babae. Hindi pa siya katandaan pero since isa nga siya sa mga illegitimate na mga anak ng hari, siya napili na susunod na maging boss ng Haley family. Dahil tulad ng iba pa na itong si Broccoli at si Onyor Longbao, pare-pareho silang mga illegitimate na mga anak. At sa tradisyon ng Kakin royal family, ang lahat ng mga illegitimate na anak na ito ay binibigyan ng kanilang recognition behind the shadows sa pamamagitan ng pagiging boss ng mga Kakin mafia families na ito na nag-ooperate sa kadiliman. Kaya naman daw oo, kilalang kilala nila kung sino ang boss ng Haley, pero dahil lang nga sa hindi pa naman nila kilala si Morena, hindi nila alam kung ano ngayon ang goal ng Haley, ano ang goal ng boss nito. Dahil inadmit na nga guys nitong si Wang na hindi nila alam kung paano tumatakbo ngayon ang isip ng Haley, tinanong niya itong si Nobunaga kung bakit niya ito naitanong at kung meron daw ba siyang insights. Kasi sinagot ni Nobunaga na actually hindi pa niya nako-confirm pero meron siyang naisip na isang bagay. Nang makatapat daw nila itong si Looney, iniisip nitong si Nobunaga na ang lahat ng Haley members ay ginagawa lamang ang kung anong gusto nila. Dahil pinatay nga niya si Looney nung walang kahirap-hirap. Nagpakita ito ng walang kahit na anong defense. Kaya naman napatay niya yun ng napakadali. However, nang mateleport sila sa loob ng hideout ng Haley kasama si Henry, doon nila na-realize na they are coordinated. Dahil nakita naman natin guys na meron silang tactics, meron silang strategy kung paano nila napigilan itong sila Nobunaga at si Henry. Sa pamamagitan nun na overpower nga nilang dalawa at napigilan nila itong sila Nobunaga para patayin silang lahat. Kaya naman naisip nitong si Nobunaga na mataas ang tsansa na meron silang systematic order system. Tulad ng Char, tulad ng CU at tulad ng Phantom Troop, meron din sa kanilang boss na nagbibigay ng utos. At ang ibang mga miyembro naman ay bahala ng gawin ang kung ano mang gusto nilang gawin so long as namimit nila ang goal na ibinibigay nitong si Morena. But there are two questions guys. Una ay ano ang kanilang purpose? Ano ang kanilang goal? At pangalawa, ano ang mga orders na ibinibigay sa kanila ni Morena? Dahil kung ang goal lang daw ng mga miyembrong ito ng Haley ay ang patayin ng iba pang mga mafia families, di naiintindihan niya kung bakit pinapatay ng mga ito ang mga miyembro ng Char, ang mga miyembro ng CU. Pero bakit idinadamay pa nila ang mga passengers na wala namang kinalaman sa gusot sa gitna ng mga mafia families? There is only one explanation ayon kay Nobunaga. Tulad ng narinig nitong si Nobunaga kay Looney, they want to destroy everything. Balak nilang durugin at patayin ang lahat. Hindi lamang ang mga miyembro ng mafia, kung hindi ang lahat ng passengers sa loob ng Black Whale, maging ang mga royalties. Hindi lang yun, maging ang buong Kakin Empire itself. Dito din ay na-explain nitong si Nobunaga kung bakit may connection ang setting na ito na may napakaraming ang passengers na pinapatay nila. Mataas daw ang tsansa na ginagamit nila ang pagpatay sa lahat ng mga pasahero para palakasin ang kanilang men para magawa at makarry out nila ang kanilang misyon na ang wasakin ang lahat ng bagay. Dahil para magawa nila yun, kakailanganin nila ang sapat na lakas, ang sapat na kapangyarihan na ma-acquire nila kung papatay nila ang lahat ng mga passengers ng Black Whale. Dahil nabanggit nitong si Finks na there is this sacrificial entities. Sa pamamagitan daw ng mga rituals na ito, magagawa nilang palakasin ang kanilang nen, ang lahat ng kanilang mga aspects hindi lamang pagdating sa amount ng aura, kung hindi maging sa kanilang physical capabilities sa pamamagitan ng paggamit at pagsakripisyo ng buhay ng ibang mga tao sa loob ng Black Whale. Nabanggit din dito ni Phaeton na it is like killing two birds with one stone. Dahil kung gusto nga nilang wasakin ang lahat, kung gusto nga nilang i-destroy ang everything, pabor pa sa kanila na patayin ang lahat ng pasahero ng Black Whale dahil mapapalakas pa sila nito. Na dahilan kung bakit nagulat itong si Wang at ang kanilang advisor dahil naisip nito na tama at may point ngang sinasabi ng tatlong to. Pero natakot din siya sa tatlong miyembro ng Spiders dahil kung tumatakbo daw ito sa isip ng Spiders, ganun din pala sila mag-isip. Nakakatakot daw talaga ang Phantom Troop. Pero na-explain din naman niya na kahit na medyo madumi daw ang kamay ng mga miyembro ng Kakin Mafia, kahit papano,
Talagang minemaintain naman nila ang balance sa loob ng Kakin Empire. Hindi sila katulad ng mga Haley na yon na naghahanap lamang ng gulo. And for that reason, kailangan talaga nilang ma-annihilate. Kailangan nilang ma-wipe out ang Haley family dahil unang-una sa lahat, kung ganoon nga na ginagamit na lang nila ang front, ang imahe ng Kakin Mafia bilang ang Haley family para gawin at i-destroy ang everything, kakailanganin na nilang mabura sa Kakin Mafia. Kaya naman nakapagdesisyon na ang advisor ng Char na buksan na ang kanilang passage. Ang lagusan galing sa Tier 4 papunta sa Tier 2 na kung saan ay makikita nga nila si Morena habang sinasabi dito kay Peyton, kay Finks at kay Nobunaga na sila na daw ang bahalang dumurog sa Haley family. Susuportahan daw sila ng lahat ng mga miyembro ng CU at ng Char. Ang huling request naman nitong sila Finks, ni Peyton at ni Nobunaga is that i-inform daw nila itong si Henry sa gagawin nilang ito at i-inform din nila ang iba pang mga miyembro ng Phantom Troop sa gagawin nilang raid sa Haley family. Na sinagot naman itong si Wang na of course, sasabihan niya ang lahat ng kanilang mga underlings para sabihin ang tungkol sa bagay na yon sa mga individuals na binanggit ng tatlo. Pero ang tunay na tumatakbo sa isip ni Wang, natatakot siya para kay Morena dahil alam nitong si Wang na napakatalino talaga ng spiders. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis madededuct ni Nobunaga kung ano nangyayari. Kaya sa isip-isip ni Wang, delikado daw talaga si Morena. Mas mabilis pa sa kanilang inaasahan, mas mabilis pala siyang matatagpuan ng spiders. At hindi magtatagal, mapapatay siya nito. But switching of scenes guys, makakarating naman tayo ngayon sa POV nitong si Morena na ngayon ay kausap ang kanyang pinakamalakas na miyembro ng family. Walang iba kung hindi si Dogman. And currently guys, itong si Dogman ay nasa level 62. Napakalakas nito ngayon, napaka-OP at mas mataas pa ito sa level ni Morena. Isipin nyo na lamang kung gaano ito kalakas. Binabalak nitong si Morena na i-take advantage ang prosesyon na gagawin sa pagkamatay ng 9th Prince na si Halkenberg. Ayon dito, since napakarami ng mga tao doon, mayu-utilize nitong si Dogman ang dami ng crowds na yon para i-pull off ang ibinigay niyang order dito. Na sinagot nitong si Dogman na for sure magagawa niya yon. Dahil napakarami na ng passive power nitong si Dogman guys. Hindi lamang pagiging enhancer type na alam natin na napakalakas pagdating sa physical combat. Dahil ngayong level 62 na nga itong si Dogman, kayang-kaya niya nang alamin kung ano ang Nen type ng kanyang kalaban sa loob ng 5 meter radius. Hindi lamang yun, sa loob ng 2 meter radius, malalaman niya kung anong proficiency ng kanyang target. Kung malakas na ba itong gumamit ng Nen, kung expert na ba ito o isang newbie pa lang, at kung makakalapit siya ng point blank range, kung maaamoy niya ang ulo ng kanyang target, maa-identify niya yon 100%. Malalaman niya kung sinong taong yon, kung anong kanyang Nen ability, kung anong lahat ng limitasyon nito. Napaka-OP guys. Alam niyo na ngayon kung gaano kalakas itong si Dogman bago pa man lamang siya i-deploy ni Morena. Ngayon may plano pala sila guys. Ang gagawin pala nitong si Dogman ay hanapin ng isang target na dito ay kaklarify ko na agad. Hindi ang spiders ang target nitong si Dogman. Dahil meron silang nag-iisang target lang at hindi yun si Peyton, hindi yun si Finks at hindi din si Nobunaga. Ayon dito, patapos mahanap ni Dogman ang target na yon ay gagawa siya ng isang signal. Sa pamamagitan ng kanyang kasama na itong si Sodom, magagawa nilang i-abduct at i-kidnap ang target na yon. Given na hindi marunong gumamit ng Nen ang target. Kaya nasabi ko at na-confirm ko na alam kong hindi yon si Peyton, hindi si Finks at hindi si Nobunaga. Dahil napaka-obvious nun. Alam naman natin lahat and surely alam din yon ng Haley na ang lahat ng miyembro ng Phantom Troop ay mga Nen users. Naitanong naman ng isa sa mga miyembro ng Haley kung nasaan na daw ang iba pang mga members. Na sinagot naman ni Morena na nagpapalakas sila sa processing area para makapaghiganti dito kay Henry. Na hindi naman magtatagal. Makikita natin guys na unti-unti nga nag-switch ang mga panels, ang mga scene papunta sa processing area. At dito natin makikita ang pinakamalalakas pang miyembro ng Haley na sumunod lamang dito kay Dogman. Ang tatlong ito ay mga level 51 pataas, kaya alam natin na napakalalakas din talaga nito. Napaka nag-uumapaw na din ang kanilang aura to the point na hindi na nila ito masuppress. Now knowing na si Dogman nga ay may sarili niya pang misyon na hindi para sa Phantom Troop, it seems ang makakabangga ng tatlong ito na si Peyton, si Finks at si Nobunaga ay ang tatlong malalakas na miyembrong ito din ng Haley family. Habang sinasamahan sila ng advisor ng Char papunta sa kanilang dinadaanan na passage, may nakita silang isang nakalak na pinto. At sa pagbukas ng advisor na ito, nagulat ang tatlo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na chapter guys para sa susunod na mga pangyayari. But konting spoilers,
Doon natin makikita kung anong gagawing move nitong si Chrollo, kung anong kanyang plano, ang mga sandata na nanakawin niya para patayin si Hisoka for good, na kung saan hindi na magiging epektibo pa ang kanyang post-mortem men, hindi na makakataka si Hisoka. At magagawa yun nitong si Chrollo sa pamamagitan ng pag-take advantage ng gaganapin na procession sa pagkamatay ni Hulkenberg. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button guys para ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na chapter. Also, we have an official Facebook page, kaya naman mag-like at mag-follow na din kayo sa page na yun para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement tungkol sa ating channel at sa Hunter x Hunter. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito na talagang nagpapatuloy sa suporta. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.